Nagsisimula ang anime patungkol kay Yui, na isang second-year high school student na isinilang sa kahirapan at upang makamit ang kanyang mga pangangailangan ay nagsusumikap siyang magtrabaho sa maraming part-time na trabaho. Sa nakaraang mga araw ay mas lalo pa siyang nagsisipag upang makapag-ipon para sa school trip kasama ang kanyang mga matatalik na kaibigan. Sa wakas ay naibigay niya ang bayad sa tamang oras kaya't masayang-masaya ang lahat ng kaibigan ni Yui. Ipinakilala rin sa kwento sina Shib at ito ang anak ng isang mayamang negosyante, si Sho naman ang class vice president, si Tenji ang pinakamatalino sa klase at si Kurogi at ito ang mabait na dalaga na madaling makasundo ng lahat. Sa kabila ng kahirapan ay itinuturing ni Yui ang sarili bilang maswerteng tao dahil napapalibutan siya ng magagandang kaibigan. Pinapangarap niyang magtagal ang kanilang pagkakaibigan ngunit hindi niya alam na ang susunod na mangyayari ay magbabago sa kanilang samahan magpakailanman. Sa ika-6 na klase ay inanunsyo ng homeroom teacher na nawawala ang 2 milyong yen na nakalaan para sa school trip. Sina Shib at Sho ang inatasan na mangolekta at mag-ingat ng pera subalit sa ika-5 klase, ninakaw ito mula sa kanilang locker habang sila ay wala at nakiusap ang guro na lumapit ang salarin. Kaso hanggang sa pagtatapos ng araw ay walang umamin. Mula sa susunod na araw tumigil sa pagpasok sina Sho at Shib kaya't nagsimulang maghinala ang mga estudyante na sila ang nagnakaw nito, hindi rin may pagtanggol ni Yui at ng kanyang mga kaibigan ang dalawa dahil hindi rin nila makontak ang mga ito sa kanilang bahay. Habang abala si Yui sa kanyang trabaho ay may kumatok sa kanyang pinto at nang suriin niya ito, isang liham ang kanyang natagpuan mula kay Sho na gaya ng hinihiling. Nagsuot siya ng uniforme at pumunta sa eskwelahan na kung saan naroon din ang iba pa. Sa kanyang pagkagulat ay sinabi ng iba na siya ang nagpadala ng liham sa kanilang mga tahanan, bigla na lang silang nawalan ng malay kasama si Yui at hindi niya nailigtas ang kanyang mga kaibigan. Naalala niya ang huling salita ng kanyang ina na ang pinakamahalagang bagay sa mundo ay ang pagkakaibigan. Nagising si Yui sa isang puting silid kasama ang iba pa na dumating ang isang kakaibang tao na nagngangalang Manabo. Ipinaliwanag niya ang tungkol sa isang laro kung saan makakakuha sila ng 2 milyong yen sa bawat round na kanilang matatapos upang mabayaran ang 20 milyong yen na utang. Nagalit si Yui at nagtanong kung anong utang ang tinutukoy nito at sinabi ni Manabo na isa sa kanila ang mayroong 20 milyong yen na utang. Nagtanong si Tenji kung bakit sila maniniwala sa isang taong dumukot sa kanila, ngunit tumawa si Manabo dahil sila mismo ang nagpasya na maglaro at sa katunayan, natanggap na niya ang 2 milyong yen na entry fee mula sa kanila na kapareho ng nawawalang pera para sa school trip. Sinabi ni Manabo na malaya silang huwag maglaro pero ang entry fee ay hindi maibabalik at ang utang ay hindi mababayaran. Binigyan niya sila ng 5 minuto para magdesisyon at habang nagtatanong si Yui kung kanino ang utang, pinigilan siya ni Sho at sinabing hindi nila kailangang alamin ito. Aniya malamang ang may utang ay nasa seryosong problema at umasa sa kanilang mga kaibigan. Pumayag din si Tenji at Shib dahil sa kanilang paniniwala na sila ay magkaibigan, gayunpaman ay nagtataka si Yui kung para sa ganitong mga bagay ba talaga ang pagkakaibigan. Nakita ni Manabo ang ekspresyon niya at tinanong kung nagdududa siya sa kanyang mga kaibigan, agad na ipinagtanggol ni Yui ang sarili at sinabing gusto lang niyang malaman kung sino ang nasa likod ng lahat ng ito. Nakahanap ng kakaiba si Manabo at tinanong siya na kung malaman mo kung sino ang may kagagawan nito, iiwan mo na lang ba siya? Tinanong ni Manabo si Yui kung ano ang mas mahalaga sa kanya kung ang mga kaibigan ba o pera at sa sandaling iyon, naalala ni Yui ang ilang bahagi ng kanyang nakaraan pagkatapos, sinagot niya ito at binanggit na ang pinakamahalaga sa akin ay ang mga kaibigan, magsisimula na ang laro at dinala sila sa isang silid-aralan kung saan naroon ang isang sikat na larong Hapones na tinatawag na Yes and No Game. Binigyan sila ng mga name tag na may nakasulat sa likod na halaga ng kanilang utang na hinati mula sa kabuoang 20 milyong yen para sa 5 tao. Habang nilalaro nila ang laro ay mababawasan ang utang at kalaunan ay magiging 0. Gayunpaman ay hindi nila maaaring ipakita ang halaga ng kanilang utang sa iba at kapag ginawa nila ito, dodoblehin ang kanilang utang. Bago magsimula ang unang laro ay nagkaroon ng demo at ang tanong sa demo ay, ang Hokkaido ba ang pinakamalapit na prefecture sa hilaga ng Japan at alam ng lahat na tama ito, kaya't inilipat nila ang coin sa yes, na tama naman. Ngunit kung sakaling may isang tao na pumili ng maling sagot ay babagsak silang lahat, mayroong 5 tanong sa kabuuan at kailangang maipanalo nila ang alinman dito upang magtagumpay sa laro, may mga patakaran na dapat sundin at kung hindi ay dodoblehin ang kanilang utang.
Walang sino mang maaaring magsalita maliban sa tagapagbasa hanggang matapos ang laro. Kung mananalo sila sa unang laro ay makakakuha sila ng 2,000,000 yen at mababawasan ang utang ng bawat isa ng 400,000 yen, ngunit kung matalo sila sa lahat ng 5 round, ang taong may pinakamalaking utang ang kailangang akuin ang utang ng iba. Bago magsimula ang laro ay sinabi ni Manabo na maaari silang manalo sa pamamagitan ng pagtitiwala sa isa't isa o sa pamamagitan ng pagtataksil at pag-ipon ng utang sa isang tao. Nagsimula ang laro at ang unang tagapagbasa ay si Shib na nagbigay siya ng tanong, ang pinakamataas na bundok ba sa Japan ay ang Mount Fuji at madaling sagot ito ngunit ang coin ay napunta sa no. Muntik nang magsalita si Sho subalit pinigilan siya ni Yui at Tenji at alam ni Yui na imposibleng magkamali sila sa ganitong tanong, na nangangahulugang may sinadyang pumili ng no at ang pangalawang tanong ay, ang 1 plus 1 equals 2 ba at isa na namang madaling tanong ngunit muli, ang coin ay napunta sa no. Nagpanik si Yui at napagtanto niyang may traidor sa kanilang grupo at ang pangatlong tanong ay, ang English word ba para sa kanilang bansa ay Japan subalit muli ay ang coin ay napunta sa no at sa puntong ito, natakot si Yui na baka bumalik ang dating madilim niyang kalooban. Nang siya na ang tagapagbasa ng ika-4 na tanong at napansin niyang walang tanong kaso ang tagapagbasa ang pipili nito, may dalawang opsyon sa ilalim na kung ang coin ay pumunta sa yes mananalo sila sa laro ngunit kung sa no, ang utang ng tagapagbasa ay mahahati sa dalawa. Napagtanto ni Yui na ang mga naunang tagapagbasa ay naging makasarili at sinubukan na bawasan ang kanilang sariling utang, nagdadalawang isip siya kung pipiliin din niya ang no upang mabawasan ang sarili niyang utang. Sa isang silid na may surveillance ay 2 babae ang nanunood sa kanilang grupo at natutuwa sa reaksyon ni Yui na puno ng duda sa kanyang mga kaibigan. Nagbasa ng tanong si Yui at ang isang linggo ba ay binubuo ng 7 araw. Pinili niya ang yes dahil bilang tunay na kaibigan ay nais niyang maiwasan ang pagbagsak ng lahat ng utang sa ika-5 tagapagbasa na si Kokorogi, ngunit sa muli ang coin ay napunta sa no. Lubos na naguluhan si Yui at nagtanong kung bakit may nagtatangkang ipasa ang lahat ng utang kay Kokorogi. Nang magsimula ang ika-5 tanong at nagtanong si Kokorogi na mananatili ba tayong magkaibigan magpakailanman, habang pumipili sila ng sagot at sinira ni Yui ang patakaran at tinanong na alam nyo ba kung anong kulay ng underwear ni Sho ngayon. Sinabi niya kay Shib at Tenji na magsabi ng please kung gusto nilang malaman ito ngunit alam ni Yui na hindi sila magsasalita, dahil kung gagawin nila at mababali nila ang patakaran at mawawalan ng bisa ang lahat ng kanilang ginawa upang mabawasan ang kanilang utang. Sinabi niya na may isa sa kanila na traidor na sinusubukan na ipasa ang lahat ng utang kay Kokorogi. Ngunit ngayon ay hindi na iyon uobra dahil siya ang may pinakamalaking utang at kung matapos ang larong ito ang traidor ang magiging talo. Sa huli ay nakasulat sa kanyang card ang pagbabago ng patakaran at ang parusa para sa huling lugar ay ipapataw sa taong may pinakamaliit na utang. Hindi iniisip ni Maria na may maniniwala sa bluff ni Yui kaso sinabi ni Sino na ilagay niya ang sarili sa kanilang kalagayan. Isipin na nabawasan mo na ang iyong utang at malapit ng manalo kaso bigla niyang napagtanto na ikaw pala ang tinutukoy na traidor, ang patibong na ito ni Yui ay pumipigil sa traidor na pumili ng no. Sa isang mabangis na ekspresyon ay sinabi ni Yui sa lahat na piliin ang yes at sa wakas ay napunta ang coin sa yes, nagtataka si Maria kung sino talaga ang batang ito at upang manalo sa laro ay nagbayad siya ng malaking halaga at nagtanim ng pagdududa sa kanyang mga kaibigan na isa sa kanila ang traidor. Sa kakatwa ay sinabi ni Yui na walang traidor sa kanilang grupo at nagbiro lamang siya at inisip niyang kinakabahan lamang ang lahat kaya natalo sila sa unang 4 na rounds. Tinanong niya ang iba tungkol sa kanilang utang at iniulat ni Tenji na ang kanya ay 3.6 milyon pagkatapos mabawasan ng 400,000 mula sa premyo. Ganito rin ang iniulat ng iba at iniisip ng lahat na tanging si Yui lamang ang nadouble ang utang, ngunit ipinaliwanag niya na ito rin ay 3.6 milyon. Nadoble nga ang kanyang utang nang magsalita siya sa gitna ng laro ngunit sa ika-4 na round, nagkaroon siya ng kondisyon upang mahati ang kanyang utang sa huli matapos ibawas ang premyo, ang kanyang utang ay 3.6 milyon pa rin. Alam ni Yui na nagsisinungaling ang iba kahit na iniulat nila ang parehong halaga at pagkatapos nito ay nagpunta sila sa ikalawang laro, ngunit naiwan si Yui upang ayusin ang kanyang sapatos at hindi siya naniniwalang nagsabi ng totoo ang iba. Kaya sinuri niya ang kanilang mga card. Gayunpaman ay nagsimulang maglaho ang tinte sa mga card at dumating si Sho at sinabi ring naniniwala siyang may traidor sa kanilang grupo. Tinanong niya si Yui kung sino ang pinaghihinalaan niya at diretsahang sinabi ni Yui na siya ang pinaghihinalaan niya.
ipinaliwanag ni Yui na ang kaibigan niyang kilala ay hindi kailanman magpapatawad sa nagnakaw ng pondo para sa school trip at pinilit silang sumali sa larong ito. Humingi ng tawad si Sho at sinabing hindi niya gustong pag-usapan ang paksang iyon dahil iniisip niyang si Yui ang nagnakaw nito. Nagtanong si Yui dahil ba mahirap ako kaya mo naisip iyon, ngunit itinanggi ito ni Sho at sinabing mahal niya si Yui. Nabigla si Yui at humingi ng paumanhin sa pagdududa sa kanya at sinabi ni Sho na ang kanyang utang ay hindi 3.6 milyon kundi 7.6 milyon. Nagtaka si Yui kung ang parehong kondisyon ng paghati ng utang ay ipinatupad kay Sho, dapat 1.6 milyon na lang ang utang niya. Ipinaliwanag ni Sho na malamang na doble ang kanyang utang dahil nagsalita siya ng maaga. Alam niyang sinubukan ni Yui na protektahan si Kurogi sa ikalimang tanong ngunit sa totoo lang, siya ang pinoprotektahan niya at tiniyak ni Sho kay Yui na hindi niya ito pagtataksilan at maaari siyang magtiwala sa kanya. Sa ikalawang laro ay pumunta sila sa rooftop kung saan ipinaliwanag ni Manabo ang mga patakaran. Sa larong ito ay kailangan nilang isiwalat ang mga sikreto ng kanilang mga kaibigan sa harap ng mga manunood. Ang laro ay nahahati sa mga yugto at kapag pumasok ka sa isang pribadong silid ay kailangan mong magsumite ng bad mouth card at maaari ka lamang lumabas matapos ang 3 minutong timer. Pagkatapos makolekta ang mga card na magkakaroon ng botohan kung sino ang pinakakarapat dapat parusahan, ayon sa mga boto ang gagalaw ang mga manlalaro sa kani-kanilang posisyon, upang matapos ang laro ay kailangang may isa na makarating sa layunin. Katulad ng nakaraang laro ang bawat manlalaro ay makakatanggap ng 400,000 yen, ngunit ang mga nasa board ay makakakuha ng karagdagang 1 milyon at hindi na maglalaro sa ikatlong round. Gayunpaman ang mga makarating sa layunin ay magdurusa ng mas malalaking parusa na isisiwalat kalaunan. Sa larong ito ay maaari kang magsulat ng kahit anong bagay tungkol sa kahit sino na maaari itong isang katotohanan, tulad ng ang kapatid ni Kogi ay may Jacob o isang kasinungalingan na tulad ng nakawig siya, ngunit kung ang kasinungalingan ay matuklasan na ang laro ay matatapos, at ang taong nagsulat nito ang makakarating sa layunin. Maaari ka ring mag-submit ng blankong card na kung sakali ang lahat ay uusad ng isang espasyo, ngunit kung may magtaksil at ang mga nag-iwan ng blankong card ay malalagay sa malaking kawalan, narinig ito ni Sho kaya't siya ay kinakabahan at pinakalma siya ni Yui kaso nakatingin si Shib ng kakaiba at sinabing magiging maayos ang lahat. Sa unang round lahat ay nagsumite ng blankong card kaya't umusad sila ng isang espasyo at pagkatapos ay may dumating na abiso. Ang mga manlalaro na tumigil sa espasyong iyon ay mawawalan ng 100,000 yen at sinabi ni Manabo na bukod sa mga patakaran, ito ay isang normal na suguruan na laro na ang ibig sabihin, habang patuloy silang umuusad ay hindi tiyak kung gaano kalaki ang utang na kanilang maaabot bago makarating sa layunin. Sa ikalawang round ay muling nagsumite ang lahat ng blankong card at umusad ng isang espasyo. Ngunit sa pagkakataong ito nawalan sila ng 500,000 yen at nagsimula ng mag-alala ang lahat, ipinaliwanag ni Manabo na ang lahat ng utang na naipon sa laro ay ipapasa sa sino mang unang makakarating sa layunin. Sa ikatlong round sa wakas ay may dalawang card na may laman at ang una ay nagsasabing may gusto si Sho kay Yuchi, at ang pangalawa ay nagsasabing may relasyon si Sho kay Tenji at nabigla ang lahat lalo na si Shi, dahil mahal niya si Sho at alam ito ng buong grupo. Dumating ang resulta ng survey at si Sho ang nakuhang pinaka-unforgivable kaya't umusad siya ng 5 espasyo habang ang iba ay isang espasyo lamang. Lumabas ang abiso na walang nadagdag o nabawas kay Sho at hinarap siya ni Shib at sinabing hindi niya nagustuhan na sa kabila ng alam nilang gusto niya si Sho, ay tila niloloko lang nila siya. Sinubukan payapain ni Tenji si Shib at sinabing hindi maganda ang pagseselos ngunit nagalit si Shib at tinanong kung sino siya para magsabi nito. Lalo na't siya naman ang nakipagrelasyon kay Sho, ipinaliwanag ni Sho na hindi seryoso ang relasyon nila ni Tenji na ito ay dahil lamang sa pangako ng kanilang mga ama sa isa't isa, at kunwaring magkasintahan lang sila hanggang sa namatay ang ama ni Tenji at lumipat siya ng paaralan. Nang marinig ito ay tinanong ni Shib si Manabo kung hindi ito kasinungalingan at kung parurusahan ang nagsulat, ngunit nalaman na bagaman walang romantic feelings si Sho, si Tenji ay in love sa kanya at inamin ni Tenji na mahal pa rin niya si Sho hanggang ngayon, iginiit niya na tuwing nakikita niya si Shib na nilalapitan si Sho ay hindi niya ito matanggap. Galit na tinanong ni Shib kung bakit hindi niya sinabi ito ng harapan at sinulat pa sa papel kaso sinabi ni Tenji na hindi siya ang nagsulat nito, sa halip ay iniisip niyang si Shib ang gumawa nito dahil sa selos at gusto lamang niyang subukan ang card.
Sa ika-4 na round at 3 cards ang napuno at doon ay naliligo pa si Shiv kasama ang kanyang ina noong junior high, hindi naligo si Yuchi sa loob ng 1 linggo, nagpa-plastic surgery si Sho at dito ay lumabas ang resulta at umusad ang bawat isa sa kani-kanilang espasyo. Inisip ni Shiv na kasinungalingan ang tungkol sa plastic surgery ngunit nagtanong si Sho, paano kung totoo ito at mawawalan ka na ba ng interes sa akin o hindi mo na ako magiging kaibigan? Naisip ni Maria kung ang ganitong bagay ay talagang makakasira ng pagkakaibigan, ngunit sinabi ni Taino na ang pagkakaibigan ay hindi tungkol sa walang kondisyon na pagmamahal. Sa pagkakaibigan ay palaging may hinahanap sa isa't isa at maaaring ito ay dahil gusto mong may magpatawa sa'yo, o dahil ayaw mong mabuli o gusto mong makasama ang pinakamaganda sa grupo, o dahil gusto mong maging pinakamatalino. Para kay Taino ay mas kalkulado ang pagkakaibigan kaysa sa romansa at sumang-ayon si Maria na mukhang totoo ito, sa ika-5 round ay 1 card lang ang may laman ngunit seryoso ito, nagkaroon ng compensated dating si Kurogi noong junior high. Nagulat ang lahat nang marinig ito at si Kurogi ay labis na nalungkot na lumabas ang madilim niyang nakaraan sa harap ng lahat, sinisi niya si Sho sa pagsulat nito dahil siya lamang ang may alam nito subalit nagpresente si Sho at nanumpa na hindi siya ang nagsulat at sa halip, sinabi niyang kamangha-mangha na ang inosenteng si Kurogi ay nakipag-date sa mga matatanda para sa pera. Nang marinig ito ay sinuntok ni Tenji si Shi at galit na tinanong kung paano niya nagawang sabihin iyon tungkol sa sarili niyang kaibigan. Nakiusap si Tenji kay Yuchi na damayan si Kurogi at lumabas ang resulta at si Kurogi ang nasa unang pwesto, kaya umusad siya ng 5 espasyo habang ang iba ay 1 espasyo lamang. Sa pagtatapos ng ika-5 round ay nangunguna si Shi sa board na mayroong 13 espasyo, sinabi ni Kurogi kay Yui na talagang kailangan niya ang pera upang makalayo sa mga nambuli sa kanya at binayaran niya ang mga ito, at nagbunga ito na naging maayos ang pakikitungo nila sa kanya. Dahil hindi maganda ang kalagayan ng kanyang pamilya kinailangan niyang humanap ng paraan upang makakuha ng pera. Nangako siya na ang ginawa niya lamang ay kumain ng hapunan suot ang mga damit na gusto ng tao at paminsan-minsan ay hinahawakan siya nito, ngunit hindi siya lumalagpas doon. Nakiusap si Kurogi kay Yui na huwag siyang iwan dahil magiging mag-isa na naman siya at tiniyak ni Yui na hindi niya siya iiwan kahit ano paman. Pagkatapos ay may ibinulong si Yui sa kanya na ikinagulat ni na Maria at ng mga manunood, bagaman sinabi ni Sho na hindi siya ang nagsulat ng card at nais ni Kurogi na lumayo sa kanya. Labis na nasaktan si Sho, kaso pinalubag loob siya ni Tenji at alam niyang hindi si Sho ang tipo ng tao na maglalabas ng sikreto ng iba. Nagpasalamat si Sho kay Tenji sa paniniwala sa kanya at sa surveillance room, tuwang-tuwa si Maria na nakikitang nagkakagulo ang pagkakaibigan nila. Ngunit hindi rin dapat kalimutan na may isang tao na sadyang sinusubukang sirain ang pagkakaibigan sa grupong ito at sa unang laro, maaaring ang layunin ng traidor ay hindi ipasa ang utang sa isang tao, kundi sirain ang pagkakaibigan ng 5. Sa wakas ay nakita kung sino ang nasa likod ng lahat at lumalabas na si Tenji ay gusto niyang sirain ang kanilang pagkakaibigan, kaya niya ninakaw ang 2 milyon sa simula pa lang at siya rin ang nagsulat tungkol sa surgery ni Sho, hindi ito cosmetic surgery kundi upang takpan ang peklat sa mukha niya noong ito'y junior high pa. Siya lamang ang nakakaalam nito at hindi lang iyon at alam ni Tenji ang lahat tungkol kay Sho na kung sino ang kinakausap niya saan siya pumupunta. Ang regalo na ibinigay niya sa kanya ay may nakatagong listening device at nakikinig siya kahit noong ikinwento ni Kurogi ang kanyang sikreto kay Sho. Hindi na makapaghintay si Tenji na masira ang lahat ng relasyon ni Sho at sa huli, kapag wala na siyang ibang maaasahan at lalapit siya sa kanya at sasabihin ang matatamis na salita at makukuha ang kanyang tiwala. Ngayon na sirain ni Tenji ang damdamin ni Kurogi para kay Sho ang natitira na lang ay gawin ang pareho mula sa kabilang panig. Sinabi niya kay Sho na pinaghihinalaan niyang si Kurogi ang nagsulat ng card dahil nakuha niya ang simpatiya ni Yuchi. Naalala ni Sho ang naging reaksyon ni Kurogi at nagsimulang maniwala dito at para kay Tenji, malinaw na ito ang paraan ni Kurogi upang makuha ang atensyon ni Yuchi, dahil si Yuchi ay inosente at mabait at hindi niya matatanggihan ang damdamin ni Kurogi. Sa ika-6 na round si Tenji ang unang nagpunta upang sumulat ng card at ngayon na sinimulan na niya ang kaguluhan. Kailangan niya itong dagdagan pa kaso napagtanto niyang siya lang ang nasa huling lugar at walang card na naisulat laban sa kanya, kaya upang maiwasan ang suspecha ay nagdesisyon siyang magsulat ng tungkol sa sarili niya.
Pagkatapos ng 3 minuto ay lumabas si Tenji at nakita si Yuchi na sinampal si Sho dahil sa pag-aakusa kay Kurogi ng pagsulat ng card tungkol sa sarili nito. Nagbabala si Sho kay Yuchi na ang mga babae ay gagawa ng kahit ano para makuha ang kanilang mahal, ngunit ayaw nang makinig ni Yuchi. Sa nakikitang mas lumalala ang relasyon ng dalawa ay hindi na matigil ni Tenji ang kanyang tuwa at nagpatuloy siya sa kanyang pag-arte at humingi ng paumanhin kay Sho sa pagdaragdag ng ideya na maaaring si Kurogi ang gumawa nito, ngunit para kay Sho, malinaw na ginagamit ni Kurogi ang kanyang inosenteng pagkilos upang makuha ang atensyon ni Yuchi. Pagkatapos ni Tenji ang iba naman ang sumulat ng kanilang mga card at sa round na ito ay may 2 card ang naibigay. Si Sho ay madalas magsuot ng men's boxers, si Tenji ay nagsisinungaling tungkol sa kanyang edad at siya ay isang taong mas matanda. Matapos siyang bumaba dahil sa mga problemang pampamilya at sinimulan ni Tenji ang kanyang pag-arte at tinanong si Sho kung siya ang nagsulat ng card at wika niya, si Sho lang ang may alam ng impormasyong iyon at mariing itinanggi ni Sho na siya ang nagsulat at nakiusap na huwag mawala ang tiwala ni Tenji sa kanya. Pinanatili ni Tenji ang kanyang pagpapanggap at sinabing malamang ibang tao ang nagsisisi kay Sho. Nang lumabas ang resulta ay nangunguna si Sho at pumangalawa si Tenji at pangatlo ang iba. Binigyan si Sho ng espesyal na pagkakataon upang magnomina ng isang miyembro ng grupo, kasama siya at isang lihim ng taong iyon ang mabubunyag. Lubos na natakot si Tenji dahil kung siya ang mapipili at malalaman na siya ang nagnakaw ng pera at nag-apply para sa laro, iminungkahi ni Manabo kay Sho na pumili ng isang taong pinagkakatiwalaan niya upang mas mababa ang tsansa na siya ay nagkasala at walang masaktan. Ang tiwalang binuo ni Tenji kay Sho ay tila magiging sanhi ng kanyang pagkatalo kaso nang pipiliin na siya ni Sho, biglang nagboluntaryo si Shib upang maibalik ang tiwala ng iba sa kanya at matapos piliin si Shib, lumabas ang ilang mga larawan tungkol sa kanyang ama na may mga karelasyon, tumatanggap ng suhol at kasalukuyang gumagastos ng malaki upang maitago ang isang iskandalo. Lubos na naapektuhan si Shib at sinubukan ni Sho na patahanan siya at sinasabing kasalanan iyon ng kanyang ama at hindi siya, ngunit binalaan siya ni Tenji na lumayo sa mga tulad ni Shib at nagtanim siya ng panibagong binhi ng pagdududa. Sinasabing si Shib ang nagpilit sa lahat na sumali sa larong ito upang matulungan ang kanyang ama na maitago ang iskandalo. Mariing itinanggi ni Sho ang akusasyon ngunit nabigo ang kanyang layuning maibalik ang tiwala ng grupo. Matapos ang botohan ng mga manunood at nanguna si Sho na mayroong 18 espasyo, sinundan ni Shib na mayroong 17 at sa ikapitong round ay may isang card. Ang tanong, si Shib ay nakapatay ng maraming tao at doon ay nabigla si Tenji dahil hindi siya ang nagsulat nito, plano niyang magbigay ng huling dagok. Ngunit wala siyang naisulat para sa round na ito at alam niyang si Yui ang posibleng gumawa nito. Naloka ang mga manunood sa narinig at mariing itinanggi ni Shib ang akusasyon at sinabing dapat parusahan ang nagsulat nito. Tuwang-tuwa si Tenji dahil siguradong malalantad na si Yui at ngunit sinabi ni Manabo na kasinungalingan lamang iyon kung mapapatunayan o kung aamin ang nagsulat. Walang paraan upang patunayan ito ni Shib kaya't mariin niyang itinanggi sa harap ng mga manunood. Sa kabila nito ay itinuring siyang may sala at inilagay sa unang pwesto na mayroong 22 espasyo, dinamayan siya ni Yui at binanggit na alam niyang hindi ito pumatay ng kahit sino. Ngunit sinabi rin ni Yui na may traidor sa kanilang grupo at natuklasan na niya kung sino ito at lubos na natakot si Tenji, ngunit nang hindi sinabi ni Yui ang pangalan ay nagkaroon siya ng ginhawa, iniisip na nagbabluff lamang si Yui at sinabi ni Yui na sa halip na tukuyin ang traidor, nakahanap siya ng paraan upang manalo sa laro. Ipinaliwanag niya na ang laro ay hindi patas na sa bawat hakbang ay nadaragdagan ang kanilang utang, mas malaki kaysa sa kanilang mababawi na kahit magsumite ng blankong mga card ay mauuna pa rin si Shib, ngunit may solusyon siya at mula ngayon, lahat maliban kay Shib ay magsusulat ng masama tungkol sa sarili nila. Sa ganitong paraan kung ang traidor ay magsusulat ng iba at malalaman nila kung sino ito at pagkatapos ng round, ayon sa hula ni Yui ay dapat mayroong 4 na card ngunit nagulat siya nang may 10 card at natulala si Yui habang tuwang-tuwa si Tenji, iniisip na maraming butas ang plano ni Yui. Maging si Manabo ay nagsabi na si Yui ay medyo bobo na para sa isang high schooler, hinamon ni Tenji si Yui na ilantad ang traidor pero inamin ni Yui na nagbabluff lamang siya at hindi niya alam kung sino ang traidor, sinamantala ni Tenji ang pagkakataon, kinuha si Sho at iginiit na hindi na sila maaaring magtiwala kay Yui. Lubos ang saya ni Tenji at iniisip na ilang hakbang na lang at mawawala na ang lahat ng malapit kay Sho,
Sa susunod na 10 round ay walang nagsalita sa isa't isa at nagpatuloy ang laro ayon sa plano ng traidor. Pagsapit ng ika-19 na round ay muling nanguna si Sho at isang hakbang na lang mula sa layunin. Kahit lahat sila ay maglagay ng blankong card ay tiyak na matatalo si Sho, ngunit may napansin si Sakino na kakaiba, kaya't sinabi niya kay Maria na agad na i-rewind ang video at pagkakita rito, nabigla si Maria at nagtanong kung sino ba talaga itong si Yui at bago magpunta para sa huling card, may nais sabihin si Yui at natagpuan niya ang paraan para maipakita ang traidor. Ayon sa mga patakaran na kung mapapatunayan na may nagsinungaling sa mga card siya ang papatawan ng parusa at mapupunta sa layunin, ito ang huling round kaya't lahat sila ay magsusulat ng parehong bagay sa card na may kanilang pangalan at ako ang nag-apply para sa larong ito. Iisa lang ang nagsasabi ng totoo at iyon ay ang traidor. Nais ni Yui na sirain ng traidor ang kanilang pagkakaibigan kaya't malinaw na siya rin ang nag-apply para sa laro. Kung lahat ay magsusulat ng parehong bagay maliban sa traidor ay mapipilitin silang lahat na pumunta sa ikatlong laro. Ito ang dahilan kaya hinintay ni Yui ang puntong iisa na lang ang espasyong natitira. Natarante si Tenji at nagtanong kung paano nila mapapatunayan na hindi siya ang nag-apply at sinagot ni Yui na alam ng pamamahala kung sino talaga ang nag-apply, at maaari nilang patutuhanan iyon at sinabi ni Yui na nais niyang magpatuloy sa ikatlong laro kasama ang kanyang mga tunay na kaibigan, hindi ang traidor. Binigyan ni Yui si Tenji ng card at sinabing siya ang maunang magsulat, dahil siya ang pinakapinagkakatiwalaan ni Sho at sa panlabas, kalmado si Tenji ngunit sa loob ay takot na takot siya at hindi niya inasahan ito at iniisip kung ano ang dapat niyang gawin, nagdesisyon siyang sundin ang utos at magsulat. Kapag nalantad na siya bilang traidor ay plano niyang sabihin na may nag-blackmail sa kanya upang gawin ito, magpapakita siya ng luha at magmamakaawa at alam niyang pakikinggan siya ni Yui. Pagkatapos magsulat ng lahat at nakolekta ang mga card at handa na si Tenji na simulan ang kanyang pagpapanggap. Kaso laking gulat niya nang malaman na iisang card lang ang may laman at ito ay galing sa kanya, sinasabing siya ang nag-apply para sa laro, nalito si Tenji at nagtanong kung ano ang nangyayari. Sinabi ni Yui na ito ang bitag upang mahuli ang traidor at biglang napaluhod si Tenji at sinimulan ang kanyang drama. Umiiyak siya at bago pa siya makapagsalita ay hinawakan ni Yui ang kanyang buhok at tinanong kung siya nga ang nag-apply sa laro. Sa takot sa mukha ni Yui ay umamin si Tenji na siya nga ang nag-apply. Simula pa lamang ng ikalawang laro at nagsimula ng maglagay ng mga bitag si Yui upang mahuli ang traidor. Sa ikatlong round nang lumabas ang card tungkol kina Sho at Tenji bilang magkasintahan, nagdesisyon si Yui na makipagtulungan kay Sho ng palihim. Posible pa ring si Sho ang traidor kaya't sinubukan muna niya ito at ang unang tagubilin niya kay Sho ay ilantad ang lihim na sinabi niya sa kanya dati, na hindi siya naligo ng 1 linggo at sa ika-4 na round, nang lumabas ang tanong tungkol sa plastic surgery, malamang hindi ito galing kay Sho kaya't mas nagtiwala si Yui sa kanya. Sunod ay nais ni Yui na malaman kung si Kurogi ang traidor at sa ika-5 round ay binanggit niya kay Kurogi na kakampi nila si Sho kaso kailangang magkunwaring nagtatalo sila upang lumabas ang traidor. Sa ika-6 na round ay sinabi niya kay Kurogi na magsumite ng lihim tungkol kay Sho na siya ay nagsusuot ng boxer shorts. Pagkatapos ay lumabas ang isang card tungkol kay Tenji na mas matanda ng 1 taon kaysa sa iba na maaaring isinulat ni Shib o ni Tenji mismo. Tinanong ni Tenji kung paano nila naipasa ang mga card gayong kasama niya si Sho sa lahat ng oras. Sinabi ni Yui na may 3 minuto sila bawat round at nang na-narrow down ang mga suspect kay Tenji at Shib, dumating ang espesyal na pagkakataon. Dahil alam ng pamamahala kung sino ang nag-apply sa laro at masyadong mapanganib para sa traidor na magboluntaryo, kaya't ang natira na lamang ay si Tenji at tinanong ni Tenji kung ano ang layunin ng stupid plan ni Yui at noong ika-8 round, sinabi ni Yui na alam niyang maraming butas ang estratehiyang iyon kaso nais lamang niyang makonfirm kung bakit nag-apply ang traidor sa laro para ba sa pera o para sa ibang dahilan. Nang hindi umatras ang traidor at sa halip ay nagsulat pa ng 10 dagdag na card, napagtanto ni Yui na hindi pera ang dahilan at nagtaka pa rin si Tenji kung paano nagtiwala si Yui kina Sho at Kurogi ng lubusan. Ipinaliwanag ni Yui na alam niya iyon kaya't pinatunayan nila ang kanilang pagkakaibigan sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanilang mga tag sa kanya bilang simbolo ng tiwala. Kahit na maaaring tignan ni Yui ang kanilang mga numero at madouble ang kanilang utang pero hindi niya ginawa, ito ang naging huling patunay na hindi sila traidor at tinanong ni Tenji kung bakit si Sho ang unang sinubukan ni Yui. Hindi siya at sinabi ni Yui na kilala niya ang lahat at ang kanilang mga personalidad.
Ang Tenji na kilala niya ay matalino at kalmado, isang tao na pipigil sa away sa halip na mapalala ito, pero nang magsimula si Tenji ng away kay Shib noong umpisa, malinaw na may kakaiba at bumalik na sila sa laro at iginiit ni Manabo na si Sho pa rin ang magwawagi sa laro. Gayunpaman may sinabi si Yui kay Manabo at matapos itong kumpirmahin ni na Maria at Sakino, idineklara ni Manabo na si Yui ang nanalo at tapos na ang laro at ang lahat ay nagtataka kung paano ito nangyari. Ngunit noong ikapitong round na nagsulat si Yui ng kasinungalingan tungkol kay Shib na nakapatay siya ng tao. Nag-aalala si Sho at sinabing hindi ito ang kanilang napag-usapan para manalo sa laro, bagamat nagtaksil si Tenji, sinabi ni Sho na wala siyang karapatan si Yui na sabihin ito dahil sa katotohanan na si Yui ang nakapatay ng 3 tao. Nabigla ang lahat at tinanong ni Shib si Yui kung paano siya nagawang makipagkaibigan sa kanila gamit ang pekeng ngiti niya. Depensa ni Tenji na may mga sitwasyong hindi maiiwasan na tulad nito na hindi mauunawaan ng isang spoiled na bata. Sinabi niya kay Shib na mag-alala na lang tungkol sa iskandalo ng kanyang ama. Nagalit si Shib at inatake si Tenji at nakita ito ni Yui at sinabing hindi na niya kailangan ng mga kaibigan, kaya't puputulan na niya ang ugnayan sa kanila. Matagal niyang pinilit ang pagkakaroon ng mga kaibigan dahil sinabi ng kanyang ina na mahalaga ito. Ngunit sawa na siya at nagbabala si Manabo na magiging napakahirap ng ikatlong laro para sa isang tao, kaso hindi alintana ni Yui at ang nais lamang niya ay sirain ang pamamahala ng laro mula ngayon. Nagbigay si Manabo ng isang matalim na ngiti at sinabihan ang iba na magbigay ng encouraging na salita kay Yui para sa kanyang ikatlong laro, pero wala ni isa ang gustong makipagkaibigan sa isang mamamatay tao at habang handa nang tumalon si Yui, pinigilan siya ni Tenji at ipinaliwanag ni Tenji kay Manabo na nagsinungaling din siya nang sabihin niyang niligawan niya si Sho, dahil kailanman ay wala siyang naramdaman para dito. Matapos nito ay magkasamang tumalon sina Tenji at Yui at bumalik ang eksena sa nakaraan ni Yui, kung saan palagi niyang naririnig mula sa kanyang tiyahin at na tinatawag din niyang ina na ang pinakamahalagang bagay sa mundo ay ang mga kaibigan, ngunit ang kanyang tiyuhin ay nagsabi na pera ang mas mahalaga, at iyon ang mas pinaniwalaan ni Yui. Sa kasalukuyan pagdating nila sa ilalim ng hukay ay nakita nila ang kanilang sarili sa loob ng isang kulungan. Agad na sinabi ni Manabo na mananatili sila sa loob ng 3 araw na may isang bote lamang ng tubig bilang supply at matapos umalis si Manabo, ipinaliwanag ni Tenji ang dahilan kung bakit niya pinagtaksilan ang lahat at ito pala ang kanyang ikalawang beses na paglalaro sa larong ito, at sinisisi niya si Sho para dito. Dahil ninakaw ni Sho ang pinakamahalagang bagay mula kay Tenji at nagsimula ang lahat noong junior high, mayroon siyang 2 matalik na kaibigan na kasama niyang nagpaplanong magnegosyo, nakaipon siya ng halos 1,000,000 yen na plano nilang gamitin upang palaguin ang kanilang pera para sa negosyo. Maganda ang kanilang pagkakaibigan at inakala niyang magtatagal ito magpakailanman, subalit dumating si Sho at nagsimulang magbago ang ugali ng kanyang mga kaibigan. Nagsimula silang magtanong tungkol sa relasyon niya kay Sho kaya't ipinaliwanag niya na ito ay dahil lamang sa kasunduan ng kanilang mga magulang. Pagkatapos nito, isa sa kanyang mga kaibigan ang nagbiro na ang unang makakakuha ng 20,000,000 yen ang magkakaroon ng pagkakataong mag-propose kay Sho. Hindi alam ni Tenji kung gaano kaseryoso ang pusta na iyon kaya't pumayag siyang sumali at isang araw ay bigla silang napunta sa isang puting silid kasama ang kanyang mga kaibigan. At isa sa kanila ay may utang na 10,000,000 yen. Natalo nila ang unang laro at dahil si Tenji ang may pinakamataas na utang, siya ang napilitang magbayad ng 10,000,000, bilang menor de edad ay kinailangan niyang bayaran ito gamit ang kanyang sariling buhay, pagkatapos ng 2 araw ng pagdurusa sa mga inhumane na gawain na ipinatupad sa kanya at siya ay pinalaya. Hinarap niya ang kanyang mga kaibigan at nalaman na ang pera na kanilang inutang ay ginastos nila kay Sho. Nang lumipat ang kanyang mga kaibigan at nagsimulang magtanong si Sho tungkol sa nangyari at sa di malamang dahilan, tila may intensyon siyang asarin si Tenji at sa huli ay naibunyag niya ang lahat kay Sho. Nang sabihin niya sa kanyang ama ang tungkol sa laro at pumunta ito sa ama ni Sho upang humingi ng tulong, ngunit kinabukasan ay natagpuan ang bangkay ng kanyang ama at idineklarang nagpakamatay ito at alam ni Tenji na hindi iyon isang pagpapakamatay. Naganap ang lahat pagkatapos niyang pumunta sa bahay ni Sho at ang may hawak ng kaso ay ang ama ni Sho. Naisip ni Tenji na maaaring ang ama ni Sho o pati si Sho mismo ang may kinalaman sa pagkamatay ng kanyang ama. Nagdesisyon siyang imbestigahan si Sho kaso nakatanggap siya ng isang email mula sa isang hindi kilalang nagpadala, nagbabanta na lumayo kay Sho o mawawala siya tulad ng kanyang ama.
Kaya't ninakaw niya ang 2 milyong yen at nag-apply upang sumali sa laro at sa layuning ma-corner si Sho at makuha ang impormasyon tungkol sa pagkamatay ng kanyang ama. Pagkarinig nito ay nagdalamhati si Yui dahil tila ginulo niya ang plano ni Tenji, ngunit sinabi ni Tenji na hindi iyon mahalaga. Tinanong ni Tenji kay Manabo ang kanilang kabuuang utang na 10.8 milyon at hindi ito tugma sa kanilang inaasahan, sa pamamagitan ng pag-compute mula sa utang noong unang laro at ang mga nadagdag mula sa ikalawang laro, dapat 18.8 milyon ang kabuuan ngunit hindi ito nagtutugma. Sinabi ni Tenji na may nagsisinungaling at naisip niya na si Sho ang nagsisinungaling tungkol sa kanyang utang noong una at kung totoo ito ay kamangha-mangha ang kanyang kakayahan sa pag-arte, subalit para kay Yui si Tenji ang traidor at ang sumisira sa pagkakaibigan. Maaaring ang lahat ng sinabi ni Tenji ay isang kasinungalingan kaya't hindi niya ito maaaring pagkatiwalaan agad. Alam ni Tenji na mahirap maibalik ang tiwala kaya't sinundan niya si Yui upang maipaghiganti ang pagkamatay ng kanyang ama. Naniniwala si Tenji na si Yui ay mapanganib dahil nakapatay siya ng 3 tao, ngunit alam din niyang may kakayahan si Yui na sirain ang organisasyong ito. Nang tumanggi si Yui na tumulong ay ipinakita ni Tenji ang kanyang utang bilang simbolo ng tiwala at nagsabing handa siyang magamit ni Yui dahil siya na ang kanyang huling pag-asa. Sinabihan siya ni Yui na huminto sa pagmamakaawa at humingi ng oras upang pag-isipan ito. Makalipas ang 60 oras ay pumayag si Yui na tulungan si Tenji na ipaghiganti ang kanyang ama, ngunit sa isang kondisyon ay kailangan humingi ng tawad ni Tenji sa lahat pagbalik nila. Pumayag si Tenji at nangako si Yui na malalampasan nila ang ikatlong laro anuman ang mangyari. Pagkatapos ng 72 oras na nabuhay gamit ang isang bote ng tubig at dumating sila sa isang kagubatan, kasama na rin si Manabo sa surveillance room at isang babae na may malaking melon ang sumama kay Taino upang panoorin ang ikatlong laro at dati ay mino-monitor niya ang Group K, at batay sa kanilang performance ay tumaya siyang mananalo ang kanyang grupo sa larong ito. Ang laro ay tungkol sa friendly hide and seek at ang bawat koponan ay pipili ng isang hider, na magtatago sa malawak na kagubatang ito at syempre mas marami na miyembro sa grupo ay mas malaki ang kalamangan, dahil sa naging performance ng Group C noong ikalawang round at karapat-dapat lang ang kanilang disadvantage sa round na ito at may ilang patakaran ang laro. Una ay hindi maaaring gumamit ng karahasan laban sa kalaban at pangalawa, kapag napili na ang hider at nakapagtago na ay hindi na siya maaaring magpalit ng lokasyon, pangatlo ay maaaring gumamit ng telepono upang makipag-ugnayan maging sa mga kakampi o kalaban at pang-apat, may food station kung saan maaaring kumuha ng pagkain ang mga manlalaro anumang oras, at maaari rin itong dalhin sa taguan ng hider. Panglima, kung hindi na kaya ng hider ay maaari niyang pindutin ang give up button at pang-anim. Kung mukhang matatalo ang kanilang koponan ay maaaring sumali ang isang seeker sa kalaban na koponan, gayunpaman at kung mananalo ang kalaban na koponan ang utang ng manlalarong lumipat ay mapupunta sa kanyang orihinal na koponan. Bago magsimula ang laro ay may isang manlalaro mula sa ibang grupo na naglaro ng mag-isa at tinanong ni Manabo ang Group C kung nais nilang tanggapin ang manlalaro sa kanilang grupo. Ayaw ni Tenji sa ideya ngunit tinanong ni Yui kung babae ba ang manlalaro at kung maganda. Nang malaman niyang ganoon nga ay agad niyang pinayagan itong sumali. Nagulat si Tenji at sinabing hindi nila maaaring pagkatiwalaan ang isang estranghero ngunit alam ni Yui na imposible silang manalo kung sila lang dalawa. Dumating ang babae at ito pala si Maria na nakadisguise at ipinadala siya ng pamamahala upang bantayan si Yui na nakita ito ng babaeng may big melon sa surveillance room, at natatawa siyang tinatanong kung paano naging genius si Yui. Samantalang ang tunay na henyo ay nasa kanyang grupo at malapit nang ipakita ang kakayahan nito. Balik sa kagubatan ay napagkasunduan na ang kapitan ng Group K ang magiging hider, habang si Tenji naman ang hider ng Group C at binigyan ang parehong grupo ng 2 oras upang magtago, matapos ang mahabang paghahanap at nakahanap sila ng taguan para kay Tenji. Hindi nila isinama si Maria upang masiguradong ligtas ang kanilang plano at alam ni Yui na magiging mahirap manalo ng sila lang dalawa ang seeker, ngunit nakasalalay ito kay Tenji kung hanggang saan ang kaya niyang tiisin at kailangang manatili si Tenji at siguraduhing hindi niya pindutin ang give up button. Nangako si Tenji na hindi niya ito gagawin dahil si Yui ang huling pag-asa niya upang maipaghiganti ang kanyang ama. Gusto rin niyang patunayan ang kanyang katapatan at muling buuin ang tiwala ni Yui at matapos ito ay umalis si Yui at gayunpaman, makalipas ang 2 araw ay hindi pa rin siya bumabalik.
Sa loob ng kuweba ay nagtataka si Tenji kung ano ang nangyari at wala ring senyales na natagpuan siya ng kabilang grupo. Ngunit kahit ganoon ay nagtaka siya kung bakit hindi dinadala ni Yui ang pagkain at tubig at nagsimula siyang maghinala na pinagtaksilan siya ni Yui sa pamamagitan ng paglipat sa kalaban na koponan at sinadyang pahirapan siya bilang bawi sa ginawa niya noon. Inisip ni Tenji na baka kumakain si Yui kasama ang magandang babae at pinagtatawanan siya habang nagdurusa siya sa kuweba. Muntik na niyang pindutin ang give up button ngunit nagdesisyon siyang tumawag muna at gayunpaman, kahit ilang beses siyang tumawag, hindi sinasagot ni Yui. Sa bawat segundo ay lalong lumalala ang kanyang pag-aalala at pagiging pesimistiko, sa wakas ay nakatanggap siya ng tawag mula kay Yui o iyon ang akala niya at ang tumatawag pala ay si Kei na isa sa mga miyembro ng Group K. Sinabi ni Kei kay Tenji ang plano ni Yui na iwanan siya. Sinabi pa ni Kei kay Tenji na hindi pa umaalis si Yui sa food station kumakain at nagpapahinga, kasama ang magandang babae sa nakalipas na 2 araw. Lubos na nasira ang loob ni Tenji na lalo na nang sabihin ni Kei na alam nila ang pagtataksil ni Tenji kay Yui noong ikalawang round, ngayon ay nagbabayad si Yui sa pamamagitan ng paghihiganti at halos pindutin na ni Tenji ang give up button, ngunit bigla siyang napaisip kung bakit hindi direktang nakipag-ugnayan si Yui sa kanya. Ibinaba niya ang tawag at nagdesisyong maghintay at samantala, umaasa si Kei na madali nilang makukuha ang panalo gamit ang estratehiyang ito ngunit alam niyang malapit nang sumuko si Tenji. Bumalik tayo sa unang araw na kung saan binuo ng kapitan ng Group K na si Juo at ito ang kanilang sure win strategy. Tiwala ang lahat sa katalinuhan at kakayahan ng kanilang kapitan sa pagpaplano at sa halip na hanapin ang hider dahil walang nakakaalam kung gaano kalawak ang kagubatan na iyon, magpo-focus sila sa pagbabantay sa seekers at pagtutok sa kanila sa buong laro. Sa ganitong paraan ay hindi makakakuha ng supply ng pagkain ang hider ng kalaban at mapipilitin itong pindutin ang give up button o matutuklasan nila ang tagwan nito. Sina Chisato at Taro ang pinakamabilis na tumakbo at ang inatasan na magbantay sa food station. Bukod dito ay malakas ang kanilang pagkakaibigan at tiwala sa isa't isa. Sa surveillance room labis na humanga ang Big Melons Lady sa estratehiya ng kanilang leader, dahil miyembro rin sila ng parehong basketball team, tiwala siyang ang kanilang pagkakaibigan ang pinakamalakas at sigurado siya sa tagumpay nila na sinabi pa niyang mananalo sila sa loob ng 3 araw. Balik sa kasalukuyan, 3 araw na ang nakalipas mula nang magsimula ang ikatlong laro at patuloy pa rin ang Big Melons Lady sa pag-asang pindutin ni Tenji ang give up button. Gayunpaman sa loob ng kuweba at tila nakarating na si Yui ay natuwa si Tenji sa kanyang sarili dahil nagtiwala siya kay Yui. Ngunit para sa Big Melons Lady ay malinaw na si Tenji ay nagkakaroon ng guni-guni at kitang-kita niyang matagal nang hinihintay ni Tenji si Yui. Ngunit mula nang magsimula ang laro ay hindi pa umaalis si Yui sa food station. Nagbabahagi pa siya ng impormasyon tungkol kay Tenji at naisip ng Big Melons Lady na maaaring sadyang balak ni Yui na iwanan si Tenji. Kaso may isang bagay na gumugulo sa kanya at ang ulat ni Maria ay sinabi lang ni Maria ang isang bagay na si Yui ay mas baliw kaysa sa inaakala niya. Balik sa kagubatan ay laking gulat ng lahat ng sinabi ni Yui na nais niyang lumipat ng grupo, maging ang Big Melons Lady ay nagulat ngunit natuwa, iniisip na kung sasali si Yui sa kanilang grupo na magiging tiyak ang kanilang tagumpay. Tinanong ni Chisato ang dahilan at sinabi ni Yui na nais niyang bumawi kay Tenji dahil sa nangyari sa nakaraang laro. Ayon sa patakaran basta't may pumayag mula sa kabilang koponan, maaaring sumali si Yui ngunit kapag nangyari ito ay hindi na siya maaaring bumalik sa orihinal niyang grupo. Nagkaroon ng halo-halong reaksyon sa Group K kaya't nagdesisyon si Kei na tawagan ang kanilang kapitan para sa desisyon, biglang tumawa si Yui at tinanong sila kung hindi ba nila kayang gumawa ng simpleng desisyon nang hindi kumukonsulta sa kanilang tanga na kapitan. Malinaw na iniinis ni Yui ang grupo at mukhang epektibo dahil nagalit si Taro, hindi niya matiis na may sinasabi laban sa kanilang kapitan at muntik nang suntukin si Yui kaso pinigilan siya ni Kei at pinaalalahanan tungkol sa patakaran laban sa karahasan, kitang-kita ni Kei ang intensyon ni Yui na mag-provoke. Nang tumawag ang kapitan at sinabi nito na hindi nila tatanggapin si Yui sa grupo dahil tiyak na mananalo sila kahit wala siya. Ngunit kung talagang nais niyang sumali at kailangang sumali rin si Maria sa ganitong paraan, hindi na makakagawa ng mga plano si Yui. Napansin ni Maria na tila nakita na ng kapitan ng Group K ang plano ni Yui kaso 2 araw bago ang kasalukuyan, inasahan na ni Yui ang lahat ng ito at matapos maitago si Tenji ay ibinahagi ni Yui ang kanyang plano kay Maria.
sa loob ng 2 araw ay hindi sila gagawa ng anumang aksyon upang magbigay ng impresyon na wala silang intensyon na labanan ang kalaban. Sa ikatlong araw ay magpapanggap siyang lilipat ng grupo at syempre ay hindi niya balak ipagkanulo si Tenji, ngunit kung sakaling makalipat siya ay plano niyang hanapin ang hideout ng kalaban at ipasa ang impormasyon sa kanilang grupo at gayunpaman, alam din niya na maliit ang tsansa nito dahil malamang naisip na rin ng Group K ang sigurado nilang paraan upang manalo sa laro. Upang masiguro ang tagumpay ay hiniling ni Yui ang buong katapatan ni Maria at natuwa si Maria at nangakong susunod siya at pagkatapos nito, ibinahagi ni Yui ang kanyang plano at sa narinig, hindi makapaniwala si Maria kung gaano kabaliw ang taong ito. Balik sa kasalukuyan ay tumanggi si Yui na lumipat ng grupo kasama si Maria at sa loob ng 2 araw na ito, kahit walang pisikal na aksyon si Yui ay ginamit niya ang oras sa pakikipag-usap sa iba upang maunawaan ang kanilang personalidad at mga kahinaan. Kinabukasan sina Bon at Kay ay nagdadala ng pagkain para sa kanilang kapitan habang binabantayan naman ng iba sina Maria at Yui. Nang pumunta si Chado upang tingnan si Maria na nagsimula si Yui na kausapin si Taro at pinupuri ang kanyang husay sa teamwork at alam ni Yui na malaki ang respeto ni Taro sa kanilang kapitan, kaya't pinuri rin niya ito na gaya ng inaasahan ay natuwa si Taro sa narinig. Ngunit pagkatapos ay tinanong ni Yui kung bakit sila naglalaro ng larong ito at dahil nangangahulugan na may isa sa kanila ang may utang, hindi kailanman napag-isipan ito ni Taro, ngunit dumating si Chado at pinaalalahanan siya na bawal pag-usapan kung kanino ang utang. Pagkatapos nito ay nagpalitan sila ng tungkulin at pumunta si Taro upang bantayan si Maria subalit laking gulat niya nang madiskubre niyang wala ito sa lugar. Hinanap niya si Maria at sa wakas ay nakita niya itong naghuhubad at nanamula si Taro at dali-daling tumakbo palayo upang sabihin kay Chado na hindi niya kayang gawin iyon. Nang makita ito ni Yui na nagbigay siya ng sign kay Maria at tumakbo si Yui, sinundan siya ni Taro at habang si Chisato naman ang tumugis kay Maria at sa kanilang pagtugis ay nagkasalubong ang kanilang mga landas at malakas ang kumpiyansa ni Chisato at Taro sa kanilang bilis, ngunit laking gulat nila nang itulak ni Yui si Maria sa bangin. Samantala sa loob ng kuweba habang papindot na si Tenji sa give up button, tinanong niya ang sarili kung ano ang magbabago kahit pindutin niya ito at sinabi niya sa sarili na kailangan niyang magtiwala kay Yui, anuman ang mangyari at sa wakas ay dumating si Yui. Ibinigay ni Yui ang update kay Tenji tungkol sa mga nangyayari at ipinaliwanag niya na ang dahilan kung bakit hindi niya sinabi ang plano kay Tenji mula sa simula ay upang subukan ang kanyang katapatan. Ngayon ay maaari na siyang magtiwala muli kay Tenji at ibinahagi ni Yui ang susunod na bahagi ng kanyang plano, gagamitin niya si Taro bilang mahalagang bahagi ng estratehiya. Pagkatapos pag-aralan ang personalidad ni Taro at ang relasyon nito sa iba at napagtanto niyang si Taro na isang mainitan ang ulo ngunit mahabagin at may respeto sa kababaihan at ang perpektong kasangkapan upang sirain ang pagkakaibigan sa Team K. Sa kabilang banda ay hawak ni Taro ang kamay ni Maria kaso dahil kulang ang kanyang lakas upang iangat siya, humingi siya ng tulong kay Chado at gusto sanang habulin ni Chado si Yui ngunit dahil palagi siyang sumasang-ayon kay Taro, nagdesisyon siyang tumulong. Sa wakas ay matagumpay nilang naiangat si Maria at sinimulan ni Maria ang kanyang acting at nagpasalamat kay Chado sa pagsasagip sa kanya. Ngunit nang sinabi ni Chado na si Taro ang dapat niyang pasalamatan ay tiningnan niya si Taro at sinabing sinilipan siya nito habang naliligo. Nagmakaawa si Taro at binanggit na hindi iyon sinasadya at tumawa si Maria at sinabing nagbibiro lang siya. Nakaramdam ng ginhawa si Taro kaso nang makita ang tila takot na mukha ni Maria ay nagalit siya kay Yui at habang naglalakad sila pabalik sa food station dahil nasugatan si Maria, binuhat siya ni Taro. Ipinaliwanag nila ang sitwasyon kay Kay at pagbalik ni Yui ay galit niyang tinawag si Maria at sinabing pumunta ito sa kanya. Nakita ang takot sa mukha ni Maria at binalaan ni Taro si Yui na lumayo sa kanya, ngunit nang tumanggi si Yui at sinabing si Maria ay kanyang pag-aari na muntik na siyang suntukin ni Taro. Ngunit pumagitna si Maria at binalaan si Taro tungkol sa intensyon ni Yui na ma-disqualify siya. Biglang hinawakan ni Yui ang buhok ni Maria at sinigawan ito dahil sinira nito ang kanyang plano at kahit may karahasan dahil magka-team sila ay hindi ito lumabag sa patakaran. Upang hindi masira ang patakaran ay iginiit ni Taro kay Maria na lumipat ng koponan, ngunit pinigilan siya ni Chado na nagdududa na may kakaiba sa lahat ng nangyayari, dahil sa karanasan ni Chado sa pakikipag-date at naramdaman niyang nag-a-acting lamang si Maria.
Nagalit si Taro at binanggit na ayaw niyang makakarinig mula sa isang taong umaasa lang sa pera ng kanyang ama at niloloko ang mga babae. Hindi ito nagustuhan ni Chado at sinagot si Taro at ang isang taong hindi pa nakakaranas ng totoong relasyon ay hindi malalaman kung niloloko na siya. Hinawakan ni Taro ang kwelyo ni Chado kaso pinigilan sila ni Kay at sinabing dapat nilang tanungin ang kanilang kapitan bago gumawa ng anumang desisyon, gamit ang pagkakataong ito at muling inudyukan ni Yui ang grupo. Tinanong kung talagang kailangan pa nilang tanungin ang kanilang kapitan kung dapat nilang protektahan ang isang babae. Tulad ng inaasahan ni Yui ay pinigilan ni Taro si Kay at iginiit na siya mismo ang kakausap sa kapitan. Nang umalis si Kay at Taro ay natuwa si Yui sa progreso ng kanyang plano at ayon dito ay hindi papayagan ng Group K si Maria na lumipat ng koponan, na magtutulak kay Taro na sumali sa Group C upang protektahan si Maria. Kapag nangyari ito ay magkakaroon si Yui ng maraming paraan upang malaman ang lokasyon ng kapitan, pagkaraan ng 30 minuto na tulad ng inaasahan ni Yui at tinanggihan ng kapitan ang paglipat ni Maria, dahil dito ay kumalas si Taro sa kanyang mga kaibigan at sumali sa Group C. Ngunit kahit lumipat ay nanumpa si Taro na hindi niya papayagan na manalo si Yui at tutulong siya sa Group K upang magtagumpay sa laro, nang tanggapin ni Yui ang paglipat ni Taro at agad itong sumugod upang atakihin siya. Subalit ay madaling napigilan ni Yui si Taro at ipinakita ang pagkakaiba ng kanilang lakas. Matapos itali si Taro ay nagpasalamat si Maria sa kanya sa ginawa niyang pagsasakripisyo at gayunpaman, binalaan siya ni Maria na gagawin ni Yui ang lahat upang malaman ang lokasyon ng kapitan, kahit anong mangyari ngunit sinabi ni Taro na hindi niya alam ang lokasyon ng kapitan. Sa narinig na ito ay nabigla si Yui at sa isang kuweba ay nakita natin na ang tunay na utak ng Group K ay hindi ang kanilang kapitan kundi si Kay, at sa surveillance room ay natawa ang Big Melons Lady nang makita ang nalito na mukha ni Yui. Sa halip na dalhin si Taro sa kuweba ay tumigil si Kay sa kalagitnaan at pinayagan siyang makipag-usap sa kapitan sa telepono. Hindi ito masyadong binigyang pansin ni Yui noon kaso ngayong naalala niya ay napagtanto niyang si Kay ang tunay na utak na kumokontrol sa bawat galaw ng kanilang koponan. Tinawagan ni Yui si Kay at sinabing nalaman na niya ang totoo kaso tumatawa lamang si Kay at ipinaliwanag na ang sandaling kinuha mo si Taro sa iyong koponan, natalo ka na sa larong ito. Si Kay at ito ang lalaking manipulator sa likod ni Juho ay isang henyo na sumali lamang sa laro dahil sa pagkabagot. Lubos na natarante si Yui dahil ito ang pinakamasamang sitwasyong naisip niya. Ngayon na nasa Group C na si Taro ay maaari siyang umatake sa sinuman mula sa Group K at agad na matatalo ang grupo. Nakatali na si Taro kaso kailangan na nila siyang bantayan ng 24/7. Naisip ni Yui na itago na lamang siya ngunit dumating sina Chisato at Banri. Kinabukasan habang pumupunta si Maria upang magbanyo at hinarang siya ni Kay at tinanong kung siya ba ay mula sa pamamahala. Ipinaliwanag ni Kay na sa 3 araw nilang nasa selda ay binibigyan sila ng pagkain batay sa bilang ng mga miyembrong kwalipikado, dahil ang Group K ay may 2 lamang at tubig lang ang natanggap nila at nakakapagtaka ayon kay Kay, kung paanong hindi man lang nagutom si Maria na tila nagpapakita na isa siyang tagapamahala. Namangha si Maria sa kakayahan ni Kay na matukoy ito at tinanong siya kung ano ang kailangan niya. Sinabi ni Kay na nais niyang pagtaksilan ni Maria ang Group C at kahit na wala siyang tulong ni Maria, tiyak na mananalo pa rin sila ngunit gusto ni Kay na matapos agad ang laro dahil nababagot na siya. Dahil hindi man lalaro si Maria at inakit niya itong sumali sa kanyang koponan at nangakong ipapakita niya ang kawawang mukha ni Yui kapag natalo ito, natuwa si Maria sa ideya at hindi nagtagal, tumawag si Maria kay Yui at tinanong ang lokasyon ni Tenji. Sinabi niyang mag-isa siya at iniisip na kaya niyang dalhan ng pagkain si Tenji nang hindi nag-iisip ng masyado. Ibinigay ni Yui ang lokasyon ngunit pagdating ni Maria at sinabi niya ito kay Kay na labis na nadurog ang loob ni Yui nang makita ito, agad silang nagsimula sa paghahanap kay Tenji. Pagkalipas ng ilang oras ay nakatanggap si Tenji ng tawag mula kay Kay na muli siyang inudyukan tungkol sa masamang plano ni Yui, ngunit tumanggi si Tenji na malinlang at sumigaw na nagtitiwala siya kay Yui, ngunit dumating si Kay sa kuweba at natagpuan siya. Ilang sandali pa ay idineklara ni Manabo na tapos na ang laro na nagtipon ang lahat at ang nanalo sa ikatlong laro ay ang Group C. Laking gulat ng lahat na nagpanik si Kay at sinabing sila ang nakahanap ng hider at iyon dapat ang magpanalo sa kanila at totoo ito, ngunit hindi lang iyon ang paraan upang manalo. Mas maaga sa araw na iyon at matapos umalis ang lahat na tumigil si Yui sa pagpapanggap at ipinagpatuloy ang kanyang plano.
Tinawagan niya ang kapitan ng Group K at sinabihan itong pindutin ang give up button at syempre, tumanggi ang kapitan kaso nagbanta si Yui na sasaktan si Taro. Inakala ng kapitan na nagbabluff lang si Yui kahit naririnig niya ang tunog ng pananakit kay Taro at humiling ang kapitan ng tawag kay Taro, ngunit nang marinig niya ang nanginginig na boses nito at nagsimula siyang mag-alala, nagdesisyon si Yui na gawing mas marumi ang laro na nagbanta siyang baliin ang mga daliri ni Taro. Sinabi niya na may paparating na torneo si Taro at matagal na itong nag-practice upang mapabilib ang kanyang kapitan, kaso kung mabali ang kanyang mga daliri at tapos na ang kanyang laro ay galit na galit ang kapitan habang nagsimula si Yui ng countdown. Sa simula ay inakala pa rin ng kapitan na nagbabluff si Yui. Ngunit nang umabot sa 0 ang countdown ay narinig niya ang tunog ng bali at hindi niya makalimutan ang tunog na iyon dahil ito rin ang nangyari sa kanya noon, dahilan ng pagkawala ng kanyang torneo at nalungkot ang kapitan at humingi ng tawad kay Taro. Nang papunta na si Yui sa pangalawang daliri ay pumayag ang kapitan na pindutin ang button at balik sa kasalukuyan, humingi ng tawad ang kapitan sa lahat sa pag-press ng button at sinimulang bugbugin si Yui para sa ginawa niya kay Taro, ngunit pinigilan siya ni Taro at inamin na si Yui ang binali ang sarili niyang daliri. Sa gitna ng lahat ng ito galit na galit si Kay at tinawag ang kapitan na inutil at tinanong niya kung bakit sila matatalo dahil sa katangahan ng iba, kaso dumating si Banri ang nakatatandang kapatid ni Kay at pinagsabihan siya, iginiit ni Banri na kung hindi pinindot ng kapitan ang button ay mawawala ang respeto ng lahat sa kanya. Pagkaalis ng Group K, isiniwalat na alam ni Yui mula pa sa simula na si Maria ay mula sa pamamahala at para sa isang dapat ay normal na estudyante lamang na natrap sa laro, nagawa niyang sundin ang mahihirap na utos ni Yui nang walang reklamo at ngayon, gusto ni Yui na iparating ni Maria sa pamamahala na sisirain niya ang kanilang organisasyon. Pagkaalis ni Maria ay natuwa si Tenji dahil nakita niyang kahit sinabi ni Yui na sisirain niya ang kanilang pagkakaibigan at hindi naman niya ginawa, alam niyang mabuting tao si Yui subalit hindi ito totoo at kung hindi pinindot ng kapitan ang button, tiyak na babaliin ni Yui ang daliri ni Taro. Bilang gantimpala sa pagkumpleto ng ikatlong round at pinayagang makauwi sina Yui at Tenji, gayunpaman ay hindi sila maaaring magsabi ng kahit ano tungkol sa laro hanggang matapos ang ika-4 na round, o may isang mahalaga sa kanila ang mapapahamak. Pinalaya sila kinabukasan sa isang parke at pagkatapos nito ay pumunta sila sa paaralan at natagpuan si Kurogi. Naiyak si Kurogi at sinabi sa kanila na parehong tumigil sa pagpasok sina Sho at Shib isang linggo matapos ang ikalawang round. Nang bumalik sila sa paaralan pagkatapos ng ikalawang round, lahat ay nagduda kina Sho at Shib bilang mga nagnakaw ng pera at bilang depensa. Muntik nang sabihin ni Shib na si Tenji ang may sala ngunit pinigilan siya ni Sho dahil baka mabanggit ang tungkol sa laro at upang maibalik ang pera, nangako si Shib na babayaran ito sa tulong ng kanyang ama. Ngunit makalipas ang 2 araw ay inaresto ang ama ni Shib matapos malik ang impormasyon tungkol sa kanyang iskandalo. Dahil dito ay nagsimulang e-bully si Shib ng lahat dahil sa ginawa ng kanyang ama at sinubukan na ipagtanggol siya ni Sho. Ngunit kalaunan ay tumigil na rin si Sho sa pagpasok sa paaralan at napagtanto ni Yui na upang makuha ang pera, malamang na sinabi ni Shib ang tungkol sa laro sa kanyang ama at nagpasya siyang puntahan si Shib, kaya't pumunta siya sa bahay nito ngunit laking gulat niya nang makita niyang inaaresto si Shib dahil sa pagpatay sa kanyang ama. Habang papalapit si Yui ay sinubukan na sabihin ni Shib ang isang bagay, ngunit pinigilan siya ng ama ni Shib at bago umalis ay binalaan ng ama ni Shib sina Tenji at Yui na layuan ang usaping ito kung mahal nila ang kanilang mga mahal sa buhay. Habang pauwi ay sinundan sila ni Kurogi at tinanong tungkol kay Shib at kung ano ang nangyari sa ikatlong laro, ngunit sa halip na sagutin siya ay tinanong ni Yui kung bakit niya sasabihin ang mga ito sa isang taong tumingin sa kanya nang may takot nang malaman niyang isa siyang mamamatay tao. Totoo ngang natakot si Kurogi nang marinig ang totoo kaso naghintay pa rin siya sa kanila at sa kabila nito, tinawag siyang pabigat ni Yui at sinabing ayaw niyang dalhin ito sa mga susunod na laro at iginiit pa niyang umalis na siya at iniwan ito at sa kanyang bahay. Naniniwala si Yui na ito ang pinakamahusay na paraan upang mapanatili ang kanyang mga kaibigan sa labas ng laro dahil buhay ang nakataya. Biglang nakatanggap ng tawag si Tenji mula kay Manabo na nag-invite sa kanila sa isang espesyal na laro. Sinabi ni Manabo na opsyonal ito pero nagbanta na may masama na mangyayari kay Kurogi kung hindi sila pupunta. Pumayag si Yui at pagdating nila sa lokasyon ay maraming tao ang naroon, kasama ang isang taong nagkunwaring si Manabo at ang kanyang pangalan ay Koki at ang leader ng grupong iyon.
Bago ipaliwanag ang mga patakaran ng laro ay pinunit ni Koki ang damit ni Kurogi na labis na ikinagalit ni Yui. Ngunit pinigilan siya ni Kurogi at pagkatapos nito ay ipinaliwanag ni Koki ang mga patakaran at ang laro ay binubuo ng 3 round ng torture na kailangang tiisin ni Yui. Kung kakayanin niyang tiisin ang sakit ng hindi sumusuko ay malaya silang pareho. Mayroon ding paraan upang mabawasan ang hirap at nasa desisyon ni Kurogi kung sino ang pipiliin niyang dumaan sa torture. Kung pipiliin niyang siya ang dumaan ay makakatanggap siya ng 3 beses na mas mababang sakit kaysa kay Yui. Ngunit sa lahat ng ito ay hindi sila maaaring magsalita. Layunin ng laro na subukan kung gaano kalalim ang kanilang pagkakaibigan at ang unang round, tatamaan ng suntok mula kay Giki at kung pipiliin ni Kurogi ang sarili niya ay 1 beses lang siyang tatamaan. Ngunit kung si Yui ang pipiliin niya ay 3 beses itong tatamaan at binalaan ni Koki si Kurogi na sapat na ang isang suntok ni Giki upang masira ang kanyang magandang mukha. Habang nagsisimula ang countdown ay hindi nagsalita si Yui kaso nagbigay ng sign kay Kurogi na siya ang piliin. Sinabi ni Koki na mula ngayon ay bawal nang gumalaw at matapos makatanggap ng 3 suntok, nanatiling nakatayo si Yui. Sa ikalawang round ay nangako si Kurogi na siya ang tatanggap ng sakit ngunit nang malamang tungkol ito sa pagbunot ng mga kuko, natakot siya at pinili si Yui at 3 sa mga kuko ni Yui ang binunot at habang tinitiis ang sakit, tinanong ni Yui ang lahat kung bakit sila sumusunod sa isang bobo at pervertidong leader, gayong mas malakas si Giki. Tumawa si Koki at sinabing ang mga leader ay hindi laging ang pinakamalakas, kundi ang pinakamatalino at sila ang nagkakaroon ng respeto ng lahat na tulad niya. Kung pipiliin ni Kurogi ang sarili niya para sa huling round ay kailangan niyang habarin ang lahat ng kanyang damit at sumayaw sa harap ng lahat habang hinahawakan siya ng iba. Subalit kung pipiliin niya si Yui at siya ay sasaksakin ng 3 beses sa kanyang kamay, alam ni Koki na kayang gawin ito ni Kurogi ngunit sa huli ay pinili pa rin niya si Yui. Dahil dito ay nasaksak siya ng 3 beses at sa wakas ay natapos na ang laro at pinayagan silang umalis. Tawa ng tawa si Koki habang tinutokso si Yui na hindi niya dapat pagkatiwalaan si Kurogi bilang kaibigan. Kaso hindi sinisisi ni Yui si Kurogi at hindi siya bata upang makalimutan na ang tunay na may kasalanan sa lahat ng ito ay si Koki. Niyakap ni Kurogi si Yui at sinabing hindi na siya natatakot dito at pinakalma siya ni Yui na ibinigay ang kanyang jacket sa kanya, at pagkatapos ay nagmungkahi ng isa pang laro kay Koki. Iginiit ni Yui na kung matalo siya at magbibigay siya ng 10 milyong yen pero kung mananalo siya, mawawala ang isang daliri ni Koki at ang laro ay isang round ng bato, papel at gunting at ang mga patakaran ay kung pipiliin ni Koki ang papel ay mawawala ang 5 daliri niya. Kung gunting naman ang 2 lang ang mawawala at kung bato ay walang mawawala sa kanya, malinaw na may kalamangan si Koki dahil si Yui ay maaaring pumili lamang ng papel at bato gamit ang kanyang kanang kamay. Sa kabila nito ay tumanggi si Koki sa laro at hindi naniniwalang may ganoong kalaking pera si Yui. Pero tinanong ni Yui si Koki kung itinuturing niyang pinakamatalino ang sarili niya, kung ganoon ay tiyak na nag-research na siya tungkol sa pamilya ni Yui at alam niyang mayaman siya. Walang ginawa si Kurogi kaso sumang-ayon siya at sinabing totoo nga na na-research na ni Koki ang background ni Yui. Pagkatapos nito ay tinaasan niya ang halaga ng premyo at sinabi niyang kahit magtapos ito sa draw na babayaran pa rin niya ang 10 milyong yen at magbibigay pa ng 1 milyong yen bilang bonus sa lahat ng naroon. Nagsimula nang ma-excite ang lahat at pinilit si Koki na tanggapin ang laro at sa wakas, pumayag si Koki at nagsimulang mag-isip kung paano siya mananalo. Alam ni Koki na si Yui ay makakagamit lamang ng bato at papel kaya't naisip niyang gustong pilitin siya ni Yui na pumili ng bato dahil ito ang walang panganib na opsyon, gayunpaman ay nagdesisyon siyang pumili ng papel at dahil kahit papaano sa pinakamasamang kaso, draw lang ang mangyayari at mananalo pa rin siya ng pera. Nang magsimula ang round ay pinili ni Koki ang papel subalit pinili ni Yui ang gunting at natarante si Koki at sinabing hindi iyon ang napagkasundoan. Pero may tusong ngiti si Yui at pinaalala kay Koki na hindi niya kailanman sinabi na gagamitin lamang niya ang kanyang kanang kamay. Galit na galit si Koki at inutusan ang kanyang mga tauhan na itali si Yui at habang nagkakagulo sa warehouse, nagsimulang dumating ang mga miyembro ng pamamahala at sinubukan ni Giki na umatake gamit ang buong lakas niya kaso madaling napabagsak siya ni Takino. Hindi nagtagal ay dumating si Tenji at siya ang tumawag sa pamamahala dahil may masama na pakiramdam si Yui tungkol sa espesyal na larong ito mula pa sa simula, habang tinatali ni Sakino si Kurogi at iginiit ni Yui na may kailangan siyang gawin,
tungkol ito sa laro at sa parusang nawalan siya ng 5 daliri. Tinangka ni Kurogi na tumakbo pero inapakan siya ni Sakino at sinabihan si Yui na mapabilis ang kanyang gagawin bago tuluyang tapusin ito. Nagpakita si Yui ng nakakatakot na ekspresyon at sinimulang paglaruan ang kanyang mga daliri. Binigyan niya ng opsyon si Koki na pumili sa pagitan ng sariling 5 niyang daliri o isa sa kanyang mga tauhan na mawawalan lamang ng isang daliri. Pagkarinig nito ay nakahinga ng maluwag si Koki kaso walang sino man mula sa kanyang mga tauhan ang nagboluntaryo. Naging galit si Koki at sumigaw na isang daliri lang ito, ngunit biglang bumagsak si Yui dahil sa matinding pagkawala ng dugo at agad na tumakbo ang Big Melons Lady na lubos na nag-aalala at agad tumawag ng ambulansya. Ngayon nawala si Yui pansamantala, ang iba ang kailangang maglaro sa ika-4 na laro upang mailigtas si Shib mula sa utang ng kanyang ama na 500 milyong yen.